Ayun po, pasensya na. Naputol yung ating live. Medyo nagkaroon ng problema yung connection. Pero okay na. Okay na po. Magandang umaga ho sa lahat na uli ng manonood natin. Madali lang po yung live na to, maiksi lang. Sana pagtiyagaan nyo na yung oras kung ba't na kuhan. Kahapon kasi di ako nakapag-live ng sama ng panahon. Kaya medyo pasensya uli, no? Dapat kahapon to Awitan muna tayo ni Ka Erning Tuble. Kami ay mahandog, tanging sa inyo lamang, awitin para lang sa inyo. Sana ay hindi at huwag kalimutan, awitin isang huwaran. Ito ay di pangkaraniwan sapagkat ito'y galing sa kapal. Sana'y huwag kaming kalimutan, tayo ay narito para sa pagsasanay sa gawaing galing sa may kapal. Sana ay damdamin at huwag kalimutan, awitin isang huwaran. Ito ay di pangkaraniwan lang sapagkat ito'y galing sa kapal. Sana'y huwag kaming kalimutan, huwaran. Ito ay di pangkaraniwan lang sapagkat ito'y galing sa may kapal. Sana'y huwag kaming kalimutan, huwaran. Kailangan ng huwaran. Ito ay di pangkaraniwan lang sapagkat ito'y galing sa may kapal. Sana'y huwag kaming kalimutan, huwaran, huwaran. Sana'y huwag kaming kalimutan sapagkat tayo lamang
Okay, magandang umaga Kuya Erning, ano. Yan po yung umawit ng ating pamagat na huwaran. Napagaling po niyan si Erning Melda Vicente Tugma. Yan po ay taga Aklan, no. Siya nag-compose ng mga awitin niyan pati yan sa pamantayan, no. Magandang umaga pala kay Ricardo Ponsalan. Yan po ang inventor ng ating produktong The Wonder Lube. Wonder Lube na yan, additive yan. Yan yung hawak ni kasama natin na isa, si anong pangalan nito? Anak ni Kuya Chris, no? Dito sa amin sa lugar namin. Mahusay, yung bata. Pinupos niya yung produkto. Kasi yung Wonder Lube na yan, ginagamit po yan sa mga sasakyan, panghalo sa oil, para tumagal yung bisa ng ating langis. Manatili yung sariwa. Kumbaga makakatipid tayo sa change oil. Kaya tinutulungan natin yung ating kapatid, si Ricardo Ponsalan. Ayan, gwapo yan eh. Umiikot po yan. Luzon, Visayas, Mindanao. Siya nagpapalaganap niyan. Sariling invento. Yung Montero ko nung araw, kahit matuyan ng tubig at langis, hindi siya kumakatok. Okay, tuloy tayo, no? Magandang umaga rin kay Kuya Erning dyan sa Aklan. Ganun din po sa ating mga mahal na kapamilya. Anong pong Sabado, yung huling live natin ay ang kataas-taasang batas ng Diyos, yung pamantayan bilang isang taong huwaran. May 7 pamantayan po yan. Yung tamang pagkilala sa Diyos. Pangalawa, yung tamang pagkilala sa sarili bilang taong ganap. Pangatlo, yung marunong tumanggap ng mali sa kanyang sarili. Ang 4, marunong magpakumbaba bilang ganap na tao. Number 5, marunong magpatawad sa kanyang kapwa-tao. 6, mapagmahal sa kanyang kapwa-tao. At yung number 7, hindi yan mapagmataas at hindi sinungaling. Yan po yung pamantayan. Ito po kasi kataas-taasang batas ng Diyos, no? Kaya lang, yung may nag-comment dito na, Sir, sabing gano'n, yung aking kaibigan dyan sa parteng Kalinga, sabi niya, gawin mo ng 8 para mabanggit mo na sa pang-8 yung biyaya na ibibigay ng Diyos kung kailan para naman masaya ang mga tao. Mga kapamilya, alam niyo po yan. Ang pinag-aaralan po natin dito ay pamantayan bilang isang taong huwaran. May biyaya po talaga yan, nakalagay po rito. Ayan, nakalagay dyan sa ibaba. Ayan, kung makikita nyo. Biyaya ng Diyos. Ano po? May biyaya po talaga ito. Ayan, biyaya po yan ng Diyos. Yan yung pang-8. Pero hindi po naman namin isinasama yan. Kasi ang pinag-uusapan po rito ay ang kataas-taasang batas ng Diyos. Ayan po. Ano? Kaya po yun, hindi namin binabanggit yung biyaya. Kasi ang tao, pag sinabi natin may biyaya, nakakonsentrate yan sa biyaya. Kaya nga po nagkaloko-loko ang gawa ng inaasahan ng tao, biyaya. Ang biyaya po, andyan lang naman eh. Ang problema nga po ay ang tao, paano natin nahawakan ang biyaya kung wala tayo roon sa pamantayan bilang isang taong huwaran. Tingnan niyo po nangyayari ngayon sa ating bansa, di naman natin sila pinupulaan, ano? Bakit po nagkakaganyan ang sistema? Konting baha, kasi nga po andun pa rin yung wala sa pagiging huwaran. Kaya nga po pinag-aaralan natin ito. Kasi kung halimbawa ang biyaya ay ibigay sa isang mamumuno na walang alam sa gawain, hindi po masasaayos. Kasi kung titingnan nyo yung flood control na sinasabi ng mga vlogger at ng mga balita sa mga TV, napakalalaking pondo niyan. Ang tanong na ibigay ba sa tao sa tamang programa? Kaya nga po pinag-aaralan natin yung 7 pamantayan para magkaroon tayo ng isang taong huwaran. O gaya nga nung kinanta ni Kuya Erning. Ang biyaya po andyan lang. Ang kailangan lang po natin ay team na panalangin at syempre ang pagbabago. Ano? Ganun po yan. Kaya po yung sa comment ni Kuya Roy Lumawig, andyan lang po ang biyaya. Pang-8 nga naman yan, sabi niya. Siyempre, kailangan po natin bilang tao, material, lalo ngayon, puro kalamidad. Darating po yan. Ang kailangan lang po natin dito ay tamang gawain. Kasi bakit po? Sa pamantayan bilang isang taong huwaran, wala pa po ni isa ang nakaganap dito.
Wala pa. Maliban na lang nga po yung mga nanonood dito sa mga live ni Kapernan. Gaya po nito, si Caloreto, isa sa nakarinig ng gawain, napakalaking biyaya po sa kanya yan, ang salita ng Diyos. Bakit po? Ang salita ng Diyos kasi ay humihi po sa puso na patunay na buhay po ang Diyos. Yan po ang katotohanan. Buhay siya eh. Base sa pamantayan bilang isang taong huwaran, ito yung isa sa pahapyaw lang namin na gagawin. Testimony po ito ng ating kapatid na nagbigay ng mensahe sa akin na sabi niya, Kapernan, napakaganda po pala ng pamantayan. Kinuwento niya lahat yung problema niya sa buhay hanggang siya ay lumuha at pinagpatawad niya yung problema niya. Kasi ang tama dyan ay lagi tayong manalangin na pasalamatan natin ang Panginoon Diyos na sa bawat pagkilos natin sa mundong ito ay wala tayong masaktan na tao. Kaya po hinipo nang mag-live tayo ng Sabado yung mga tao na talaga maka-Diyos. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Makikita po yan sa Hebreo 4:12. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim. Kita niyo po, ang salita ng Diyos pala ay talagang mabisa, buhay, kumbaga sa ay siya ay talagang mabisa pa at matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim. Yan po, anong Sabado, yung sabi ko sa inyo, sa kababaang loob, ang susi. Pero iniligtas siya sa kapahamakan ng isang buhay. Ito po yung binabanggit kong tao sa inyo. Na may problema siya sa kanyang napahiram na pera, na medyo may kalakihan, hanggang pinagbantaan niya ang buhay ng kapatid natin na ito ay wakasan na lang para makabayad. Hindi po yun ang susi. Kaya nung napanood po niya ito, ang sabi niya sa akin, Kapernan, lumuha ako. Dahil bakit? Ang tao, pag hinipo ka ng Diyos sa salita niya, mababago po ang sistema. Pangalawa, ang pamantayan po ng Diyos sa isang taong huwaran. Ito po yung pangalawa. Sa Tito 2:7-8, sa lahat ng mga bagay ay magpakilala kang ikaw ay isang uliran sa mga mabubuting gawa. Yan po ang kailangan natin gawin. Kasi ang pamantayan ng isang Diyos o ng Diyos sa isang taong huwaran, makikita yan doon sa Tito 2:7-8. Sa lahat ng mga bagay ay magpakilala kang ikaw ay isang uliran sa mga mabubuting gawa. Ang pamantayan, meron po siyang 3 isa sa magagandang halimbawa. Yung letter A, una yung kababaang loob. Hindi gumaganti kahit nasaktan. Pinapatawad. Yan po ang kailangan natin. Sa pamantayan po yan. Pangalawa, kailangan pong makontrol sa galit. Pag-control sa galit. Makikita po yan doon sa Efeso 4:26. Magalit kayo at huwag kayong mangasala. Di ba magalit, pero huwag daw mangasala, Yung C, o number 3, pagpapatawad. Sa Mateo 6:14. Sapagkat kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, maliwanag po. Ang sabi, ipatawad na lang sa mga tao yung kanilang kasalanan. Yan po ang nararapat. Kasi ang patunay na buhay ang Diyos sa panahon ngayon, makikita sa awit 34:18. Malapit ang Panginoon sa mga may bagbag na puso. Malapit po siya dyan. Sa may mga bagbag ng puso. Hindi po yan lumalayo. Ano yung patunayan? Yung sinabi ko sa inyo na tao, ang edad po niya ay 64 years old. Dati siyang sundalo. Yan ang kwento niya sa akin. Ngayon, sundalo siya na nag-loan o
retired, nakatanggap siya ng konting pera na konting malaki-laki din. Kasi nawala sa kanya yan na ipahiram pero hindi nagbabayad ang kapamilya. Pero ginawang po niya yan ng sana'y isang hakbang na para makabayad, gantihan ng masama. Halimbawa, karahasan. Pero nung marinig po niya yung mga talata ng pamantayan bilang isang taong huwaran, lalo na po ang kababaang loob, doon siya lumuha. Sabi niya, lumuha siya, nagpatawad, nailigtas. Bakit po ganon? Nang lumuha siya, nag-usap kami. Sinabi ko na nagpatawad ka at nailigtas. Ito ang patunay, hindi patay ang Diyos. Gumagalaw pa rin siya ngayon. Sa mga nanonood po, gumagalaw ang Diyos. Kasi yung plano niya na tapusin na lang ang buhay ng may utang, iniluha niya, pinatawad niya. Una, na sinabing nagpatawad, kaya siya naligtas. Dalawang kahinatnan niya maaari siya makulong, maaaring mawala man yung buhay, ilang pamilya ang masasaktan. Ibig sabihin, sabi niya, ang kailangan pala natin, Kapernan, sa akin, ay ang kababaang loob, ang pagpapatawad. Ito pong binabanggit ko sa inyo ay tunay na nangyari. Ano po? Ito po yung patunay na talagang ang Diyos ay buhay. Kaya mga mahal na kapamilya, baka may galit din kayo sa puso ngayon. Ibigay nyo kay Lord kasi ang Diyos na nagligtas sa kuya, doon sa kasamahan natin, ililigtas din kayo. Kaya nga po, sana, tatawagan ko siya ngayon, pero asa biyahe po yung tao para marinig nyo yung tunay na nangyari sa kanya. Sa ngayon po, yung edad na 64 na yan, abay parang lumakas pa ang kanyang pangatawan. Pinawalan niya yung galit sa kanyang dibdib. Inalis niya yan. Kaya kailangan po sa atin ay lagi tayong manalangin. Sabi nga, yan ang susi na kung maaari, hilingin natin, hipuin ang puso ng bawat isa, lalo na po yung mga manunood, na pagalingin ninyo, palayain nyo, gamitin nyo sa inyo ang papuri. Kung maaari po, yan ang hiling po namin na andito sa pamantayan na gumaganap sa gawain ito, na ang mga manunood ay hipuin ang kanilang mga puso. Kung ano man yung galit. Kasi kung panunurin nyo po yung live ng Sabado, ay talaga pong nakakabagbag ng damdamin. Ako man po dyan, talagang hindi ko mapigil ang maluha. Dahil andito na po lahat yan sa aming ginagawa. Talagang akala mo, kung babasahin mo lang at hindi mo isa sa buhay, yun lang po ang pakiramdam mo. Pero kung ito isa sa buhay natin, namnamin natin ang bawat talata. Kaya ang hamon ko nga sa mga kasamahan ko sa gawain, panoorin nyo paulit-ulit yung mga live sa YouTube channel sa God Divine Government. Baka sakali, hipuin din ng Diyos at magtalaga kayo sa gawain. Matulungan natin ang ating guro para lumabas naman yung sinasabi ni Roy Lumawig na yung pangwalo, yung biyaya ng Diyos. Nakalagay po yan dito. May biyaya talaga. Ang kailangan lang po ay ang pagbabago. Hindi naman lahat, kasi talagang hindi mo naman kaya yan Yung mga gumaganap po sa gawain, o gaya po riyan sa Mindanao, kay Kuya Jun Nagtuon, yung grupo nila Pastor Tubali. May tumatawag po sa akin yan. Pag nag-share ako ng pamantayan, yung mga gawain ito, ay sila po ay nagpapasalamat. Kapernan, salamat po sa mga mensahe. Yan sa parteng Dumaguete, si Johnny Baldado, kasama ni Oscar Corcosia. Lagi po nanonood yan. Pinanonood po nila yung mga gawain natin. Kasi ang mga kapamilya, ramdam ko po ang banal na espiritu na ang gumagalaw sa leksyon ito. Sa mga episode natin. Nararamdaman po yan ng inyong kapamilya, kapatid. Bakit po? Kung basahin natin ang Isaiah 55:11, magiging gayon ang aking salita
na lumalabas sa bibig ko, hindi babalik sa akin ng walang bunga. Nagbubunga po eh. Kasi kung titingnan mo yung page ng God Divine Government at ng ating FB page, si Fernando Lagamia, makikita nyo po ron ang dami po ng nanonood ng mga kapamilya. Hindi man kasama sa gawain, sila ay nagpupursige. Kasi kung titingnan nyo po, ramdam natin ang kahirapan ng bansang ito. Ang mga pagbaha, paglindol, mga sakonang dumarating, yan po ay galit na ng Diyos. Ang kailangan na talagang tanggapin natin ang katotohanan. Huwag niyo tingnan si Kapernan. Ang tingnan niyo po ay ang kanyang mga mensahe na ibinaba sa atin ang tagapagturo. Oh, yan po yan. Ako walang alam ako sa ganito. Kaya lang pinagkalooban po tayo ng Diyos. Kaya nga ang sabi ho, magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko, hindi babalik sa akin ng walang bunga. Wala po akong magagawa kung hindi po ako ginamit. Kasi ang paggamit po ng Panginoon Diyos, hindi ko kayang tanggian. Bakit? Sabi nga ni Wonderlove, ni Kuya Ricky Punsalan, sabi niya, ang galing mo naman maghanay ng mga talata. Nag-aral ka ba ng theology? Hindi po. Kaloob po ito ng Diyos. Marami po nagtataka kahit si Bishop Summit na taga Bulacan. Bakit Kapernan? Parang si Pastor Tobale. Iba po yung aral. Marami po tayo mga kasamahan na sa kanila, iba't ibang relihiyon. Humihingi ng kopya ng pamantayan bilang isang taong huwaran. Yung mga talata na binigay ko noong Sabado, hiningi po nila sa akin yan. Nag-text sila, nag-chat din sa page, sa aking messenger. Pinasa ko sa kanila. Kahit di po kasamahan dito, hingi lang yung mga talata para matuto po tayo ng tamang gawain. Kasi gaya nga po na sinabi ko, wala ang ginagawa pong ito ay hindi po kagustuhan ni Kapernan. Ginamit po ako dito. At wala din pong bunga kung hindi po kayo sumunod sa nagpakapagod para sa bayan. Kahit po hindi sumunod ang tao, okay lang po yan. Dahil ang sabi at wala pong bunga kung hindi po kayo sumunod. At nagkapagod at nagpakapagod para sa bayan. Okay lang po yan na kami yung gumaganap dito. Basta sabi ko nga, i-share nyo lang po yan para malaman ng iba. Malay nyo, sila yung gumawa. No? Kasi sa Pedro 4:10, rito. Ayon sa kalooban na tinanggap ng bawat isa, ay ipinaglingkod ninyo sa isa't isa, na gaya ng mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. May darating pong biyaya eh. At bukod doon, sabi nga, ayon sa kalooban o sa kaloob na tinanggap ng bawat isa, ay ipaglingkod ninyo sa isa't isa, na gaya ng mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Ako, naniniwala po ako na darating ang mga biyayang yan, pero yan po ay hindi para sa akin. Para po yan sa lahat ng mamamayang Pilipino. Magaganap po yan. Sa ayaw po natin sa hindi, darating po. Kasi hindi ko rin alam kung bakit ipinagkalob sa akin ang gawain ito, no? Sabi ko nga sa inyo, nung araw, hindi naman tayo pinanganak na ganito. Basta noon, marami akong nasamahan ng mga iba't ibang nagtuturo. Pero ang pinakamatagal ko po dyan na nasamahan, na talagang araw at gabi, kasama ko po yan, yung isa sa tagapangasiwa ng ANC. Siya ay nagturo din ng kababaan loob sa akin. Kaya proud ako rin kay Eliseo Valle. Siya po yung nagturo sa akin. Yung tamang galaw, pagkilos, tsaka yung pakikiharap sa tao. Kasama siyempre yung mga pamunuan natin, yung mga kasama natin sa kapatiran. Ayan, sila ka Romy Sanchez, mga dating ministro. Sila ka yung mga kaibigan ko diyan sa Aurora. Sa pamunuan, mga Galanta, sila Bernie, sila Ronnie. Kaya sabi ko, ang pakikisama sa mabuti rin po yung ibabalik sa iyo.
Pero kung makisama ka sa masama, masama rin yung mangyayari, no? Kaya hindi po tayo masyadong mahaba ngayon. Alam ko naman na busy ang bawat isa. Bati lang po ako kay Ate Marcela Asiyaw. Ewan ko kung taga saan sila, no? Si Ate Mary Tode diyan sa parteng Nueva Vizcaya. Kilala ko pa yan. Yung mga dating asa Arcom, no? Dati, isa rin ako sa mga tagapagsalita niyan. Ay hindi naman natin sukat akalain na hindi pala totoo. Pero ganun pa man, kanila po yan. Wala tayong magawa. Kung nagkaroon man ng mga galit sa dibdib, ayan po ay pinawalan na ni Kapernan. Bahala sila sa kanilang ginagawa. Dahil meron naman pong Diyos na magbibigay ng katulan sa bawat gumagawa ng mali, no? Kung kanila po ay ginagawa nilang ganyan, sa kanila po yan. At doon naman sa mga may nagko-comment na ilan, okay lang po na mag-comment. Kasi sabi nga, kung walang pagsubok na mga walang comment na hindi maganda, ay ibig sabihin ay hindi ko pikilos ang Diyos. Kasi pag kumilos ang Diyos, ang Diablo ay kumikilos din. Ganun po yun. Pero tuloy-tuloy lang po tayo sa panonood. Maaaring sa isang araw ay meron po tayong live. Iyan po naman ay tungkol sa puno. Pag-aaralan pa natin ang puno. Kasi ang kuwan po, itong pamantayan bilang isang taong huwaran o katas-taas ang batas ng Diyos, yung 7 na yan, meron pong kasama yan na hiwaga. At yung isa ay puno. Yan po yan. Yung puno, hindi po yan sinasamba. Kaya nga po may puno ito. Yan po kasing puno, parang inaalin tulad yan sa namumuno sa bayan. Ganun po. Kaya meron tayong puno pagdating ng araw. Maganda rin umaga rin po pala kay Kaluisito Galang, diyan sa parteng Aklan. Masipag magbigay ng mensahe sa si Ate Viola Cuevas diyan sa parteng Cebu, no? At si Abelina Ributar, parteng Aklan po yan. At meron din tayong kasamahan si Ate Delia diyan sa Las Piñas, masipag mag-comment, no? Ganun din siyempre sa ating mga kasamahan diyan sa Negros. Sila Madam Emily Mallorca. Ang grupo niya sila Jenly Bautista, no? Si Mormon. Pagigihin lang po. At nawa gamitin nyo yung mga mensahe na nanggagaling sa God Divine Government dahil yan po ay tunay. Yan po ang ating ay magiging guide sa mga mensaheng ibinibigay sa atin ng isang mahiwagang, hindi natin alam kung tao o hiwaga talaga. Kasi wala siyang pangalan, wala lahat. Napagkakilanlan, yan lang po yung isang masabi ko na talagang napakahusay. Kahit anong leksyon ang sabihin ko sa kanya ay nabibigyan niya ng katugunan. Kaya yun lang po, maraming salamat po sa inyo lahat. Binabati rin pala natin ng magandang umaga. Ang ating punong guro nasa kanyang safe house. Siyempre, gayon din po ang ating mga kasamahan. Nakasama niya sila Madam Marvic Alisna, si Aiza Guteb, si Madam Jubina, si John Ray, siyempre si Pandan, si Arnel Losanta. Ganon din kaya Madam Ceciline, diyan sa parteng Bungabon. Bungabon Oriental Mindoro, no? At siyempre kay Rupo Kwasay na nagtitinda ng ice cream, no? Malamig ngayon ka Rupo, hindi ka makabenta kasi tag-ulan, no? Puro tubig na ang lansangan natin. Ganun po yun. Magandang umaga rin siyempre doon sa ating mga kasamahan dito sa gawain. Diyan sa parteng Mindoro, si Kuya Bilo Kahilig. Ang kanyang anak si Ethel at ang kanyang asawa ni Kuya Bilo, si Ate Pobe, baby na lang. Hirap banggitin yung pangalan niya, foreigner eh. Foreigner. Siyempre si Chris, ang aking partner. Si Chris. Ito po si Chris ang magbibigay ng ginhawa pag nagdating ng oras. No? Kasama natin yan sa gawain. At ang ating chairman din, si Sir Michael Blanco, dyan sa parteng Palawan. Magandang umaga po sa inyo riyan, sa mga taga Palawan. Ano?
Mag-comment lang po kayo ng personal kung gusto niyo ng leksyon. Patadalan ko po kayo. Kung ayaw niyo naman, okay lang po sa inyo yan. Dahil bakit po? Sabi nga, hindi lahat ay pinili sa gawain ito. Mga pinili ng Diyos ang magtataguyod ng kanyang mga salita. So, ilan po at maraming salamat. Magandang umaga po. Bago po tayo magwakas sa isang panalangin po ang aking bibigay sa inyo. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay po na napakabuti niyo sa bawat isa sa iyong sambayan ng Pilipino. Bagamat nakararanas ng kalamidad ang iyong bayan, Panginoon Diyos, patuloy niyo po ang inihahayag ang katotohanan. Nawa, Panginoon Diyos, maalapat po ang programang ito sa lalong madaling panahon para ang sambayan ng Pilipino ay makakamit naman ng ginhawa, magkaroon ng kapayapaan ng kanilang buhay. Higit sa lahat, Panginoon Diyos, maituro po sa kanila ang tunay na pamantayan bilang isang taong huwaran. Palakasin niyo, Ama, ang aming guro para lagi niya kami mapangunahan sa gawain ito. Panginoon Diyos, patawad anuman po ang aking pagkukulang. Ang lahat po ng ito ay magalang kong hiniling sa iyo sa pangalan po ni Jesus, dakilang tagapagligtas. Amen. Okay, maraming salamat. God bless sa inyong lahat.